Naway sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating narinig, mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Inang Birheng Maria, ang Reyna ng mga Anghel. Kumusta po ang inyong DNA? DNA po, kumusta? Sino na ho rito ang nakapagpa-DNA? Mukhang ako lang Kaya ako nakataas kasi nakapagpa-DNA na ako. Sa mga nakapagpa-DNA, nasilip niyo po ba ang resulta? Naku, sabi nila nanay, Archbishop, yung DNA, pampelikula lang yun. Kapag nag-aagawan na sila ng mana, kapag hindi na alam kung sino ang totoong magmamana ng milyon, kailangan ng, ano yan? DNA. Naku, Archbishop, yung napanood kong telenovela, yung DNA, dinaya binayaran para ang resulta, maiba. Mga kapatid, ka-DNA nyo ba ang Diyos? Wala na. Tulala na lang. Ka-DNA nyo ho ba ang Panginoon? Wow. Sabi nila, opo, hindi pa nga kayo nakakapagpa-DNA sabi nyo Archbishop, ano ba naman yung tanong nyo? Hindi ba tayo ay nilikha ng Diyos? Hindi ba sabi pa nga sa aklat ng Henesis, tayo ay nilikhang kawangis ng Panginoon? Ano yung tanong ninyo? Di ba ho automatic? Sapagkat tayo ay kanyang nilikha at tayo ay kanyang kawangis, di humatik ka-DNA natin ng Panginoon. Amen? Kaya lang ho, iba ho ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Kung ang ating pag-iisip matik, sabi ni Jesus, hindi. Kasi hindi lahat ka-DNA ng Diyos. Tama ba yon? Mga kapatid, kung ating pagninilayan ng Ebanghelyo tonight, Jesus was very clear. Not everyone has the same DNA with Him. Kahit ang pangalan ninyo ay Jesus Jr. Kahit ang pangalan ninyo ay Jesus Senior. Hindi ho automatic kamag-anak ka ni Jesus. Kasi ho, may kilala ho ako, ang pangalan Jesus. Ayun ho, nasa bilangguan. Kasi nakapatay ho ng kapatid. Hindi ho ibig sabihin na ang pangalan mo ay Maria. Sinong Maria rito? Wow, ang dami Hindi ho ibig sabihin na ang pangalan mo ay Maria Santissima. Grabe naman ang pangalan, Maria na Santissima pa. Hindi ho automatic. Ka-DNA mo ang Jesus na ito. Kahit ang pangalan mo ay Maria Santissima at ang gitna mo pa ay San Jose, at ang apelyido mo pa ay May Kapal. May kilala ba kayo? May kilala ho ako, ang pangalan ay May Kapal. Kaya pag tinatawag, May Kapal. Sabihin ng mga classmates, puro Diyos, puro Santo. Hindi ho porket ang apelyido, ang pangalan mo ay Emmanuel. Asa na yun? Hindi porket pangalan mo Emmanuel, ka-DNA mo si Jesus, Hindi porket ang apelyido mo ay Nazareno. Grabe anong pangalan? Jesus Nazareno Jr. Meron pa sa dulo yung middle name, May Kapal. Jesus was very clear in the gospel. Sabi ng mga tao, Guro, nasa labas po ang inyong mga kapatid at ang inyong ina. Mukhang gusto ho kayong makausap. Anong sabi ni Jesus?
Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ibig sabihin, Jesus was presenting his basis of DNA. Ibig sabihin, si Jesus may sarili siyang artifacts. Meron siyang sariling sampling. Meron siyang ibang sampling method. Ano ang basihan ni Jesus? Sabi sa Ebanghelyo, ang turan niya, silang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, sila ang aking mga kapatid. Sila ang aking ka-DNA. Meron ho akong kakilala. Baka ho kakilala nyo rin ha. Kung kakilala ho ninyo, huwag kayo magre-react. Meron akong kakilala na kung pag-uusapan natin ang measurement, DNA basis and measurement ni Jesus, kung titingnan ang buhay niya nakakilala ko, at for sure, malapit din sa puso ninyong lahat, kaya kayo andito tonight. Kung titingnan ang kanyang buhay, 100%. Kung titingnan ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, kung titingnan ang kanyang pang-araw-araw na buhay, paglilingkod, pagsunod at pagsamba sa Diyos na ito, garantisado ho, ang resulta ng kanyang DNA maternity test ay 99.99999% match. Siya nga ang ina ni Jesus. O, kilala nyo na yun, kakilala ko. Kung titingnan ang mga naging desisyon niya sa kanyang buhay, sige nga, let's reflect mga kapatid. Let's try to remember our major decisions in life. Yung mga malalaking desisyon mo sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon. Nagpapakita ba ito ng pagiging 100% align with Jesus' words that those who follow the will of my Father in heaven are my brothers and sisters and my mother. Kung titingnan ho ang kanyang mga major decisions in life, 99.99% si Maria ay ina nga ni Jesus. Her being the Theotokos, her being the mother of God, siya bilang ina ng Diyos. Alam mo ninyo mga kapatid, iyan ho ang pinakapaboritong papel sa buhay ni Maria, ang kanyang pagiging ina. Alam mo ninyo tayo, we are wearing different hats in our lives. You know that? Meron ho tayong iba't ibang sombrerong sinusuot sa ating buhay araw-araw. Archbishop, ano yung sombrero na yon? What do you mean by hats? No? Or yung sombrero? Ibig sabihin, meron ho tayong iba't ibang papel na ginagampanan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano hong papel yon? O, hindi ho papel de hapon, ha? Ay, hindi rin ho papel de liha. Ay, hindi rin ho papel de ahensya. Naalala ninyo yung sinangla ninyo, ano? Ay, hindi rin ho papel-papilan ang tinutukoy ko. At hindi rin ho palapad papel. Ang ibig kong sabihin na papel na ating ginagampanan, like me, I am a son. Tama ba yun? Ako ho ay isang anak. At ako rin ho ay isang kapatid. At ako rin ho ay isang empleyado. At ako rin ho ay minsang naging estudyante. Ako rin ho ay isang kapitbahay. Ako rin ho ay isang miyembro ng komunidad. Just like all of you. Meron dito mga ina na anak din. Mga ina na asawa din.
we are wearing different hats in our lives. Meron dyan, empleyado. Mayroon naman dyan, estudyante. Mayroon dyan, doktor. Mayroon dyan, inhenyero. Mayroon dyan, teacher. Mayroon dyan, abogado. Mayroon dyan, street sweeper. Mayroon dyan, astronaut. Mayroon dyan, kung ano-ano. Meaning, in one body, you are wearing different hats. Hoy, huwag niyo hong kalilimutan ha. Bukod sa inyong pagiging nanay, bukod sa inyong pagiging tatay, bukod sa inyong pagiging anak, kapatid, kapitbahay, kaibigan, miyembro ng komunidad, Pilipino, huwag niyo hong kalilimutan, kayo ay Kristiyano. Kasi, when you step in the workplace, ano ka? Anong papel mo sa loob ng pagawaan? Di empleyado. Tama? Pag sa loob ng eskwelahan, ikaw naman ay estudyante. Pag ikaw ay nasa loob ng bahay, pwede ikaw yung ina, pwedeng ikaw ang ama, pwedeng ikaw ang kapatid, pwedeng ikaw ang tiyo o tiya. You have different roles. One body with different roles in life. And at the same time, huwag niyong kalilimutan, kayo rin, ako din, ay tinatakan. Tuwing kailan ho tayo nagiging nanay? Ay, Archbishop, maganda yung tanong nyo. Kasi ho ako, nanay ako 24/7. Bakit ho? Kasi ho, kahit ho madaling araw, ultimong yung tsinelas ng anak ko na hindi niya makita, na nasa ibabaw lang naman ng sopa, gigisingin pa ako niyan. Nay, nakita mo ba yung tsinelas ko? Nakita mo ba yung sapatos ko? Kaya sabi ni Nanay Armenia, nanay ako 24/7. Umulan, umaraw, lagi mo maririnig, Ma. O tumatawa yung mga bata. Mukhang nakaka-relate. But if we will ask the Blessed Virgin Mary, her favorite role in life is being a mother. Ang ganda ho, ano? Ano ho ang gusto ninyo? Kayo ho ang tatanungin. Ano ang paborito niyong papel sa buhay? Doon ho ba kayo sa madali? Archbishop, ang paborito kong role ay pagiging member. Bakit? Kasi wala akong masyadong ginagawa yun. Hayaan mo na yung mga officer dyan. Ako dito lang, tahimik lang ako. Kaya paborito ko talaga, member. Mula noon hanggang ngayon, ako ay membro. Ang saya mo, no? Ikaw lang ang masaya. Ang langit malungkot. Bakit? Hindi ka na umunlad dyan? Ay, meron pa ho. Meron pa. Nagre-request. Archbishop, pwede ba mag-request? Ayoko na kasi maging member eh. Wow! Very good! Sabi ko, tama! Archbishop, gusto ko na hong matapos ang aking pagiging member ng Apostolic Catholic Church. Wow! Iba yun ah. Sabi ko, very good. Gusto mo na maging officer? Ay, hindi ho! Excuse me, ayoko nga maging member eh. Anong gusto mo? Gusto ko ho maging assistant member. May ganun? Sabi ko, wala tayong ganun. Kasi ho, hindi ko ho magampanan yung aking pagiging miyembro. Pwede bang assistant na lang? Kaya kung may kakilala ho kayo ha, paliwanagan nyo. Wala hong assistant member. Either you're in or you're out. Tama ba yon? Ano ang pipiliin ninyo? Kung titulo ang pag-uusapan, Archbishop, wag mo akong minamaliit. Ayoko ng mga madadali. Wow, nice. That's good. Ano ang titulo ang gusto natin? Yung maganda sa pandinig. Pwede. Ano yon? Executive Director. Wow. Ay, ayoko ho nun. Corporate Manager. Wow. O yung iba naman, ayoko ho ng corporate, gusto ko overall supervisor. Meron ho akong kakilala. Siya ho ang pinakamataas
Kaya may kayabangan eh. Nanay Erika, may kayabangan. Pag dumadaan niya, nahahawi ang daan. Siya ho ang pinakamataas. Alam niyo ho ang kanyang posisyon? Corporate, executive, overall, plate attendant. Alam niyo yung plate attendant? Sabi Archbishop, mali ho, flight po yun. Hindi, plate. Bakit? Siya kasi ang taga-utos na mag-uurong. Senior, executive, plate attendant. Kaya yung mga taga-hugas ho ha, sa kusina. Okay? Pakiayos ho ang kanilang mga titles. Dapat yung tawag sa kanila, plate attendant. Meron din akong kakilala. Overall board member. Ano yun? Sa corporate. Ay hindi ho, taga-bura lang ho ako ng sulat sa blackboard. Kaya ang tawag ko sa akin ay overall board member. I'm just making some fun out of it. But you know, my dear brothers and sisters, day 0 pa lang ng pagiging ina ni Maria. Day 0. Archbishop, ano yung day 0? Annunciation pa lang. Kung makikita natin, kung pagninilayan natin, kung papaano ibinigay ni Maria ang kanyang napakalaking oo sa kanyang buhay, no wonder, hindi tayo dapat mag-isip o magtaka why Mary, if we will talk about Jesus' DNA, she is 99.99% Mother of God. Anong sabi ni Archangel Gabriel sa day 0 sa Annunciation? Sabi ni Archangel, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa mga angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Alam nyo, buti ho, walang salesman nung Annunciation. Alam niyo yung salesman? Yung promodizer, yung marketing expert. Yung pag lumakad ka sa mall, lahat na lang langit at lupa i-offer sa inyo. Buti ho, walang salesman during Annunciation. Kasi kung may salesman, I would imagine ang spiel nitong promodizer na ito. Ay, ma'am, syempre hindi pa Mama Mary. Wala pa noon, Maria pa lang, Miss pa lang. Miss, siguro sabi nung promodizer, Miss, tanggapin mo na. Nako, once in a lifetime offer yan. Nako, limited offer yan. Nako, mauubusan kayo, baka ibigay ho sa iba yan. Miss, hindi ka nalugi dyan. Manang Maria, tanggapin mo na yan. Nako, palumpalo yan. Parang tubong lugaw yan. Biruin mo, yung anak mo, hindi ka na kailangan mag-isip ng pangalan. Yung anghel na nagbigay, Jesus, hindi ka na problema, tanggapin mo na. Buti ho, walang salesman doon, Yun ang ungumbinse. Nako, Maria, tanggapin mo na yan. Biruin nyo, ang sabi ng anghel, siya'y maghahari, magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Nako, King of the Universe pala yung magiging anak mo. Magiging mother queen ka. Ikaw ay magiging inang reyna. Tanggapin mo na. Parang mga nag-o-offer. Tulang na lang sabihin kay Maria, invest today to secure your future. Kaya lang wala hong ganon. Ibig kong sabihin, ang oo ni Maria ay hindi ho nakatingin kung siya ba ay kokoronahan bukas.
Ang oo ni Maria ay hindi nakatungtong o nakabase kung siya ba ay pararangalan ng buong mundo, kung siya ba ay magiging reyna ng mga reyna, kung siya ba ay magiging champion ng lahat ng mga champions in the world. Mary said yes, because for her, she is just a lowly and humble servant who should be very grateful in accepting whatever role the Father wants her to have. She embraced the role of being the mother of the Messiah, ang ina ng tagapagligtas. At yung pinili niya, hindi yun ho isang papel sa buhay na pwede lang sitting pretty ka. It will require, just like all of the mothers that we have, even today, accepting, embracing the role of being a mother, it requires a lot of pains. Tama ba yon, mga nanay? Being a mother, it requires unimaginable sacrifices in life. Being a mother, it requires uncountable struggles, uncountable sleepless nights. But Mary said yes. Kahit ho, it corresponds with a lot of struggles, even the passion of his very own son. Nung annunciation, hindi binukas sa kanya kung ano ang kapighatian. Kasi parang salesman, hindi ho talaga sasabihin ang mga disadvantages, ang mga cons. Hindi mo yan malalaman. But there is Prophet Simon or Simeon. Buti na lang ho, si Propeta Simeon ay hindi salesman. Kaya, nung dinala ang batang Jesus sa templo, sa harap ng Propetang Simeon na ito, ano ang sabi niya? Hindi siya salesman Kaya sasabihin niya kay Maria, straight. Wala hong icing, wala hong mabulaklak na salita. Anong sabi ni Propeta Simeon kay Maria? Tandaan mo, ang batang ito'y itinalaga para sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Walang sugarcoating, walang pasubali, straight. Sinabi ni Simeon kay Maria, tutulig sa inyo siya ng marami. Kaya ikaw naman, magdaranas ka ng mga kapighatian na para bagang patalim na tatarak sa iyong puso. And that was very clear. Mary had this clear view at that moment na yung kanyang pagiging ina is no ordinary motherly role. May bonus ho. Hindi lang ho yung mga sleepless nights, hindi lang ho yung mga pain, struggles, and sacrifices. Ang kanyang anak, ang kanyang dinala sa kanyang sinapupunan, ang siyang magliligtas sa bayan ng Diyos. And it requires another layer of spiritual maturity. It requires another, I would say, extraordinary mindset. Kasi pag hindi mo may mindset, kapag ikaw ay empleyado, ang mindset mo as an employee, syempre iba ang mindset ng manager. Iba ang mindset mo sa loob ng bahay, iba ang mindset mo sa pagawaan, iba ang mindset mo sa loob ng eskwelahan. And Mary was required to have that high level of spiritual maturity and an extraordinary level of mindset. It requires her to be a kind of follower
who must be devoted, committed, and true to her promise, to her big yes to the Father. But still, despite the challenges, Mary remained faithful. Sabi nga nila, from womb to tomb, from cradle to grave, from conception to death and crucifixion and resurrection. Sabi nga ho natin sa ating Marian celebration, from womb to tomb, from cradle to grave, from start to finish, she was there. Naroon siya. Mga kapatid, kung tayo ay papipiliin, marahil marami sa atin ang pipiliin yung madaling daan. Marahil ang pipiliin natin kung ano yung hindi tayo masyadong pagpapawisan. Marahil ang pipiliin natin ay yung klase ng papel na yung hindi kailangan ng maraming effort. Yung hindi mo kailangan mahirapan. It is very easy to have or to be lukewarm. It is very easy to have, lighter role, easy role, simple role. Kaya lalahunin nyo ang hamon. Malinaw ang banal na kasulatan. Sige, piliin mo ang maluwag na daan. Ngunit ang dulo nito ay bangin at kapahamakan. Manahin ho sana natin. Manahin ho nawa natin ang major decision ni Maria once in her life. And that decision is to choose not the safe route, not the shortcut, not the easy road, not the short road. She decided to choose a long, painstaking, a long, full of challenges, full of struggles, the kind of journey, the kind of road na lahat ho hihingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Simply because buo ang loob ni Maria. Hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit. At yon ang sample, yon ang DNA sample na hinahanap ni Jesus sa bawat isa. Ano ang daladala mo? Ano ang metro mo? Ano ang compass mo? Ang nais mo? Ang giya mo? Ang agenda mo, ang goal mo, ang will mo? Or is it the will of my Father? Because that's the only basis of DNA. That's the only basis if you are my brother, if you are my sister, if you are my mother. If we have, parang mathematics, may common denominator. At ang common denominator, kaya kamukha mo si Jesus sapagkat umaayon ka at gumagawa ka ng ayon sa kalooban ng nagsugo sa Kanya, ang Kanyang Ama. Sapagkat kung wala ka niyan, wala kang common denominator, kahit ang pangalan mo pa ay Santissimo o Santo-Santo, may junior o may senior, sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala, you are a stranger to me. Mga magulang at mga kapatid, tonight, we begin the week-long celebration, the week-long veneration to Mary. Mary, sabi nga nila, she has the undefeated title, the mother of all mothers, and the queen of all queens. Pero sabi ni Santa Teresa, kung si Maria ang papipiliin, ayaw niya ng korona. Sapagkat kung ang koronang yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos, di bali na lang. Kung si Maria ang tatanungin, if she will be given another thousands of lives, for sure po, garantisado, Mama Mary will still give the biggest yes of her life
being a mother of the Lord. And tonight, being the mother of all of us. Bilang pagtatapos po, mga kapatid, ang paalala po sa atin ng Ebanghelyo, ang paalala sa atin ng Reyna ng mga Anghel, nawa ang piliin ho natin ay yung klase ng gampanin na sa dulo ay kaligtasan. Huwag ho kapahamakan. Ang piliin natin ay yung role na magpapaigting, magpapalutang at magpapakita ng ating pagiging masunuring anak ng Diyos Ama, ng pagiging totoong kapatid ni Kristo, ng pagiging tapat na anak ng mahal na Birhen, at pagiging totoo at mabungang hinirang ng Espiritu Santo. Mama Mary, she is more of a mother than a queen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.